Kahit ano, hindi ako masyadong nagugutom. Sinulyapan niya si Sheila. Hindi pa siguro pero maya-maya ay magugutom ka rin. Okay lang bang huminto ako sa Andox? Ang sabi niya. Sabay turo sa tindahan ng lechon ng manok na nasa susunod na kanto. Oo naman, okay na dyan. Ginala nga ni Sheila ang tingin sa silid na ipinigay ni Zaiki sa kanya pagkatapos ayusin ang higaan ni Sunny sa kanugnog na silid. Gustong gusto niya ang bahay ng binata. Mukhang perpekto iyon para sa isang pamilya. Naiayos na niya ang mga gamit nila Sunny, nakain na rin nila ang manok na binili ni Zaiki. Pagkatapos ay lumabas ang binata para mag-check dahil may naputol yatang ilang mga sanga ng puno sa malakas na hangin. Nilinis ito iyon kasama ang ilang mga tauhan. Si Sheila naman ay naligo at mababa uli sa sala. Nadatnan niya si Seki na karga ni Sunny habang nakatayo malapit sa bintana. Walang pang itaas ang lalaki, walang sapin sa paa at ang suot na maong ay nasa gawing balakang nito. Napalunok si Sheila. Isang matangkad at hang na lalaking may kargang maliit na sanggol. Sanggol na maingat na karga ng binata na para bang anak nito ang bata. Habang pinagmamasdan ang dalawa ay naisip niya na maging isang mabuting ama si Seki. Kinuha niya si Sunny at iniakyat sa silid. Pagkatapos, patulugin ay kinumutan na niya ang bata. Akmang lalabas na siya ng silid nang maramdamang pumasok si Seki. Nahiling ni Sheila na sana ay kaya niyang pigilan ang eratikong pagtibok ng kanyang puso, lalo na lumapit si Seki sa kanya. Sumandal ito sa dingding. Nagpunta ako rito para i-check si Sunny at para hintayin ka. Hintayin ako? Nabuhay na naman ang sistema ni Sheila nang maamoy ang lalaking amoy ni Seki. Oo, bakit mo naman ako hihintayin? Ngumiti ito sabay kabig sa kanyang baywang. Para ibigay ito sa iyo. Ibinaba nito ang mukha sa kanyang mukha. And instinctively, tumiyad si Sheila para sulubungin ang halik ni Seki. Matagal na naghumpong ang kanilang mga labi. Pagkatapos, ay tinitigan siya ni Seki. I need to make love to you, sweetheart. I have to get inside you. Muntik nang mapaungol si Sheila sa kaprangkahan ni Seki. Ikinawit nga niya ang braso sa batok ng binata. Inilapit ang kanyang bibig sa bibig nito at bumulong. And I want you inside me too. Sinsero siya sa sinabing iyon habang damang-dama ang kahandaan ni Seki na nakadiin sa ibang babahagi ng kanyang katawan. Bago pa makahuma si Sheila ay kinarga na siya ni Seki at inalabas ang silid. Tinahak nito ang pasilyo patungo sa sariling silid. Inihaga ni Seki si Sheila sa kanyang kama at bago pa ito makaayos ang higa ay nahubad na niya ang suot nitong nightgown. Nakangiting tumingin si Sheila sa kanya. Ang galing mo dyan. Ang galing ko saan? Tanong ni Seki sa sandaling umatras upang hubarin ang sariling kasuotan. Sa paghuhubad ng damit ng babae. Sinulyapan niya si Sheila habang nagsusuot ng balot. Ito lang ang nag-iisang babae na gusto niyang hubaran. Ang tanging babae na nasisiyahan siyang hinuhubaran. Ang tanging babae na gusto niyang kaniig. Nang mapagtanto ang bagay na iyon ay dali-dali rin niyang itinaboy iyon. Hindi siya kailanman patatali ng panghabang buhay sa isang babae. Iyon ang huling bagay na nais niyang pag-isipan ngayon o kailanman. Bumalik na si Seki sa kama. Titig na titig si Sheila sa kanya. Huminto siya sa gilid ng kama at sinalubong ang titig nito ng ganoon din kaalab. Ang ganda-ganda talaga ng dadalaga. Seki. Sinabit ni Sheila ang kanyang pangalan bago pa niya ito mahawakan. Bumangaw nito habang salubungin siya ng halik. The moment their lips fused, it was on. She would always be the one woman who would be his temptation, the one woman he would not be able to resist. Kapwa alam nila Seki at Sheila na bumalik na ang kuryente sa parte ng bayan na kinaroroonan ng bahay ni Sheila. Ngunit wala sa kanilang nagbukas ng usapan tungkol sa pag-uwi niya. Pagkalipas ng 4 na araw, ay naroon na rin si Sheila sa bahay ni Seki at nagugustuhan ng bawat sandaling yon. Ilang araw nang hindi umuulan at maaraw na ang kalangitan. Kadalasan ay nagtatrabaho si Seki sa opisina nito sa bahay sa loob ng ilang oras habang nilalaro niya si Sunny. Kapag naman lumabas na si Seki ng opisina, ay nakikipaglaro ang binata sa kanila ni Sunny. Isang araw ay dinala sila nito sa isang malapit na parte ng parke doon. Minsan ay sa zoo naman.
Nang araw na yon ay nagtungo si Zeki sa ospital sa bayan para tapusin kung anong files nang tumunog ang telepono ng binata sa bahay. Madalas na sa cellphone ito tumatanggap ng tawag kaya nagpasya si Sheila na huwag sagutin ang tawag. Dumiretso ang mensahe sa voicemail nito na narinig niya. Hi Zeki, si Tita Clarice mo to. Tumawag lang ako para kumustahin ka. Galing ako sa doktor kanina at sabi niya ay okay naman ako. Kumusta yung baby na basta na lang iniwan sa sinasabing anak ni Brad? Sabi mo ay hindi mo iaalis ang mga mata mo sa baby, kaya kumusta naman siya? Kilala kita, malamang ay hindi mo talaga hinahayaang mawala sa paningin mo ang mga baby hanggat hindi mo nalalaman ang katotohanan. Parang pinilipitan siya ni Sheila. Iyon ba ang dahilan kaya naroon pa rin si Zeki sa bahay? Iyon ba ang rason kung bakit walang binabanggit ang binata tungkol sa pag-uwi nila ni Sunny? Kung bakit gabi-gabi ay nakikipagniig ito sa kanya? Kaya lang ba nagpapakita ng interes sa kanya si Zeki ay para lagi nitong nakikita si Sunny? Nilabanan ni Sheila ang pagtulo ng mga luha. Ano ba ang maaaring maging rason? Naisip pa talaga niya yon? Inaasahan na may iba pang dahilan? Hindi pa ba siya natututo? Hindi pa niya natututunan mula sa tatay, nanay at kapatid niya na sa buhay na yon ay nag-iisa talaga siya. When all was said and done, she would be left high and dry alone. Huminga siya ng malalim. Pag-uwi ni Zeki ay sasabihin niyang gusto na niyang umuwi. Magtataka ito pero wala na siyang pakailam. Hindi na rin niya sasabihin kung bakit. Nakakahiya at nakakababa ng pagkatao para alamin pa niya ang rason. One day she would learn her lesson. Sinulya pa ni Zeki si Sheila. Gusto mo nang umuwi? Ang gulat na tanong ni Zeki. Nagpatuloy si Sheila sa pag-impake ng mga gamit ni Sunny. Oo, ang tanging dahilan lang naman kaya nandito kami ni Sunny ay dahil sa kabutihang loob mo sa pagpapatira sa amin dito habang walang kuryente sa lugar namin. Meron na uli ngayon kaya wala lang rason para magtagal pa kami rito. Pinigilan ni Zeki ang sarili na sumagot na alam naman ni Sheila na ilang araw nang may kuryente sa bahay nito. Ngunit hindi ito nagkumahog na makauwi agad. Ano nangyari at bigla na lang may gusto nitong umalis. Nahimas niya ang batok. May tapat ba akong malaman? Nagangat ng tingin si Sheila. Wala, gusto ko lang umuwi na. Nagpatuloy siya sa pagtitig kay Sheila. Alam niya na sa kalaunan ay gugustuhin nitong umuwi. Kailangan niyang maging realistic pagdating doon. Fine, pwede naman nating dalhin ng ilang gamit ni Sunny ngayon, tapos saka mo na lang balikan ng iba. Gusto kong dalhin na lahat ang gamit niya, walang dahilan para bumalik pa ako. That sounded much like a clean break to him. Bakit? Sige, kakarga ko na ang mga yon kung ganun. Lumabas na siya na silid at isinimulang magkarga ng mga gamit sa truck. Kalalagay lang ni Zeki ng kama ni Zanis sa truck ng bed nang tumunog ang kanyang cellphone. Dinukot niya yon mula sa bulsa at isinagot. Yes? Nakatanggap ako ng tawag mula kay attorney, sabi ni Brad. May posibilidad na makuha ko na ang resulta ng paternity test bukas. Sana naman. I need to get on my life. Get on with the election. Magandang balita yan. Kahit paano ay makabubuti yun kay Brad. Pero hindi masyado para kay Sheila. Either way, isasauli nito ang bata, kay Brad o sa DSWD. O sa tingin niya, 100% ang tsansa na sa DSWD mapupunta si Sunny. Balitaan mo ako kapag makuha mo na ang resulta, ang sabi niya kay Brad. Tumawa ito ng mahina. Trust me, ikaw ang unang makakaalam. Pagkalipas ang ilang oras ay nakadungaw si Sheila sa bintana habang papalayo ang truck ni Zeki. Pagkatapos ayusin ang kuna ay umalis na ang binata. Walang duda na alam ni Zeki kung bakit gano'n ang attitude niya dahil hindi niya ito tinanong tungkol doon. Wala ring indikasyon na babalik ito sa bahay niya. Umalis na siya sa tabi ng bintana at nagpa siyang paliguan si Sunny. Saka naman tumunog ang kanyang cellphone. Tinawid niya ang sala para damputin iyon. Saka sinagot ang tawag. Hello? Miss Sheila? Yes? Si Miss Alberto ito mula sa DSWD. Parang pinilipit bigla ang kanyang tiyan. Yes? Nakatanggap na kami ng notification mula sa lab na baka raw maging available ang resulta ng paternity test ni Brad ng maaga kaysa sa inaasahan. Naisip ko lang na kailangan mo rin sigurong malaman. Napalunok si Sheila habang tinitingnan si Sunny na nakaupo sa swing nito. Tumatawa habang nilalaro ang mga laro ang nakasabit doon.
Alam ba ni Mr. Brad? Sa tingin ko, tinawagan na ng abogado niya kanina. Huminga ng malalim si Sheila. Kung alam na ni Brad, malamang ay alam na ni Zeki. Bakit walang nabanggit si Zeki sa kanya para nakapaghanda naman siya? Miss Sheila, ang sabi ni Miss Alberto sa kanyang linya. Yes? May mga katanungan ka ba sa amin? Wala na, Miss Alberto. Okay, kung ganon, kumusta naman ang bata? Sumulyap siya kay Sunny. Maayos ang lagay niya. Mabuti yan, tatawagan kita sa linggong ito para ipaalam sa'yo kung kailan dapat dalhin ang bata. Sige. Nang matapos ang tawag ay nilabanan ni Sheila ang pagtulo ng mga luha. Sigurado si Zeki habang papasok siya sa sariling bahay na may nagbago sa pakikitungo ni Sheila sa kanya. Pero ano yun at bakit? Dumiretso siya sa kusina at kumuha ng beer. Bigla na niyang naramdaman na napakalungkot sa bahay niya. Kinailangan pa niya ng presensya ni Sheila at Sunny para mapagtanto ang kaibahan ng bahay at tahanan. Ang lugar na ito ay bahay. Naubusan si Zeki ang beer at aakyat na sana nang mapansing kumikislap ang ilaw sa telepono. Nilapitan na iyon para makuha ang mga mensahe at napangiti nang marinig ang tinig ng tiyahin. Pagkalipas ang ilang sandali, ay nanghaba ang kanyang uso. Kailan tumawag ang tiyahin niya? He played back the message para malaman ang oras. Bandang tanghali tumawag ang tiyahin nung naroroon pa si Sheila. Narinig kaya ni Sheila ang mga sinabi ni Tita Clarissa? Naikuskus ni Zeki ang mga kamay sa kanyang mukha. Alam niya na mag-iisip ng kung ano si Sheila sakaling narinig niya ang mensahe. Hindi si Sunny ang dahilan kung bakit pinili niyang makapiling ang dalaga. Pero pagkatapos niyang marinig ang mensahe ng tiyahin, malamang na ganoon ang isipin ni Sheila. Niisip nga niya ang tawag sa telepono na natanggap mula kay Brad tungkol sa resulta ng paternity test na maaaring lumabas ng maaga. Dapat siguro ay sinabi niya kay Sheila ang tungkol doon. Pero nakita niyang malungkot ito, kaya nagpa siya siyang sarilinin na lamang ang impormasyon. Ang huling bagay na gusto niyang mangyari ay ang mag-alala si Sheila dahil malapit nang mawala rito ang nakagigiliwan niyang bata. Gusto ni Zeki na puntahan si Sheila para sabihing mali ang iniisip nito na rason kung bakit gusto niya itong makapiling. Pero naisip niya na mas mabuting bigyan muna ito ng space sa gabing iyon. Bukas na lang siguro. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis na dinukot niya yon sa bulsa sa pag-asan si Sheila ang tumatawag. Para lang mapasimangot ng makitang ang kanyang ama pala yun. Hello? Kumusta ka na, iho? Okay lang ako, Dad. Kuminsan ay naninibago pa rin si Zeki sa pagtawag kay Mateo Taberna na Dad, kahit na 12 taon na niyang ginagawa ayon. Matagal-tagal na rin ang huli silang mag-usap at may pakiramdam siya na nasa talkative mood ang kanyang ama ng araw na iyon. Umaasa nga si Zeki sa pagsapit ng alas 5 ng hapon ay makakalabas na siya ng opisina at makakapunta na siya sa bahay ni Sheila. Hindi siya nakatulog dahil sa kakaisip sa dalaga buong magdamag. Hindi na niya gustong matulog ng mag-isa. Binago ang buhay niya ng ilang araw na iyon na nakasama niya si Sheila. Tumunog ang intercom. Yes, Mavis, ang sagot niya sa kanyang sekretarya. Naririto si Mr. Brad at ang abogado niya. Gusto kanilang makita. Sumulyap si Zeki sa orasan na nasa ibabaw ng desk. Napakunot noo siya. Hindi makapaniwalang mag-aalas 4 na ng hapon. Wala siyang maiisip na rason kung bakit nagpunta roon si Brad at ang abogado nito. Papasukin mo sila. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto at pumasok ang galit na si Brad kasunod si Attorney Alan Nesio. Anong problema? Ang tanong niya. Ito, sabi ni Brad, sabay siya ng dokumento sa gitna ng kanyang desk. Nakuha na ni Alan ang kopya ng resulta ng paternity test at sinabi rin niya na ako ang ama ng bata. Katatapos lang makipag-usap ni Sheila sa cellphone, si Miss Alberto Leon. Tumawag ito para sabihin na lumabas na ang resulta ng paternity test. Kahit hindi pwedeng isiwalat ng babae ang resulta sa kanya, sinabi nito na tatawag uli ito sa araw na iyon o kinabukasan para sa mga detalye kung kailan at saan niya ay hahatid ang sanggol. Nanginig ang katawan ni Sheila. Isa siyang nurse. Dapat alam niya na hindi dapat ma-attach sa isang pasyente. Noong una ay tinurong niya si Sunny na ipinalaga lang sa kanya. Ngunit nahulog ang loob niya sa bata. Gusto niyang tawagan si Zeki. Ngunit sa huli ay nagpasya siyang huwag iyong gawin. Nilapitan na lang niya si Sunny. Limitado na ang oras nilang magkasama at gusto niyang sulitin ang nalalabing oras sa piling nito.